Magandang gabi, mga kalikots. Ito naman po tayo, ang inyong mahilig mga likot. Mamamabati sa inyo ng magandang gabi. Ito pong presentation na to ay aking ihandog sa inyo para sa aking project na inverter sa bahay ko. So, mayroon po ako ritong grid-tie inverter with city limiter. Naka-install na siya. Ngayon pipili na lang po ako ng off-grid inverter. It's either a real off-grid inverter or an hybrid, which is possible to put in off-grid or on-grid or hybrid. We call it hybrid. Ayan po ang aking kaibigan. Masakit pa rin po ang ulo dahil hindi makapag-isip kung anong gustong bilhin at walang pambili. Okay, so ito yung aking system overview. Inverter, battery, and solar panel. So ito yung design ko. Hindi ko napahabain. So ito yung design ko. Ito yung ating meron ako naka-install na so far grid-tie inverter dito sa kanan, yung kulay puti. So 4 years na po siya at napaka-efficient po nitong so far inverter to. So far inverter, but can man. Okay, so ito yan, naka-layout yan, same as the actual layout. Ganyan na siya. Ngayon, ang dadagdag na lang natin dito, itong off-grid inverter at then battery. So, yung solar panel na Sham by 610 watts, ito upgrade to. Pero unahin ko lang muna itong off-grid and inverter tsaka itong baterya. Mag-experiment ako rito. So, kung kaya niya naman yung system ko, so hindi ko na kailangang dagdagan yung solar panel. Or it's either maybe palitan ko ng, dagdagan ko yung baterya. 2 ways. So, it's a flexible design. So, paunti-unti ang upgrade. So, meron tayong, kompleto ng design yan. Ganyan. So, ito kung makita nyo yung continuous power, tsaka peak power. Ito yung magiging discussion natin sa susunod na slides. So, continuous power versus the peak power solar inverter. Okay. Mayroon kasi akong nakitang, so mostly sa lahat ng inverter na nakita ko sa sites, mayroong nakalagay na rated power. Pero, at kiniklaim na nila yung peak power o tinatawag natin nilang surge power. Double the rated power. So, yan, may nakita rin akong isang off-grid inverter. Ang nakalagay sa headers niya 12,000 watts siya. So hindi ko tiningnan muna yung detail sa loob, but during that time na tingnan ko siya, ito palang 12,000 watts niya ay peak power. So yun ang nakalagay na parang babayaran mo, pero actually ang continuous power niya is only 6,000 watts. So ingat tayo sa tingnan mabuti yung inverter specifications bago tayo bumili. So makakabili tayo ng mahal pero low power siya. Okay. So ito yung definition ng power. It is the rate per unit time which is energy is transferred. So ang unit niya lagi ay watt. So it's either expressed in kilowatts, megawatts, etc. So itong discussion natin ay focus lang tayo sa continuous and peak power. So ito yung peak power na sinasabi natin. At certain time, pag pitik niya, pupunta siya doon sa maximum niya. Let's say, nagtetest siya, pupunta sa maximum na, let's say, here, sa sample is 1,000 watts. So, tapos yung pinaka-continuous power niya is 800 watts. So, kung mapapansin niyo yung sample na to, almost 20% less ang compare sa continuous power and peak power. Halos yung sample niya, pag ito yung peak power niya, halos may 20% siya doon sa peak power niya. Ano daw sample na to? Wala to. Okay. Pero mostly sa market na nakalagay, yung peak power niya na 1,000. So yung continuous power niya is only 500 watts. So mag-iingat tayo sa pagpili ng inverter.
Ito yung peak power is also known as surge power. This is the maximum amount of power the inverter can output for short period of time. So pitik lang siya. Peak power is usually reached when pushing your system to its limit, like when you're running demanding games or performing hardware benchmarks. This capability is important of handling devices that require sudden surge of power to start up. So, marami kayong motor. So, yan yung pagpitik ng motor nyo, kailangan kaya ng inverter nyo. Whereas continuous power refers to the amount of power the PSU designed to output on a regular basis. It's the baseline of what the inverter can handle during regular operation. So, ayun, pagpitik niya, pupunta siya dun siya, normal continuous power yan. Rated power is an inverter refers to the continuous power output it can deliver under normal operating conditions. Always make sure the inverter you purchase has sufficient high continuous power output. And don't choose solely the peak power capabilities to ensure the system can operate continuously and stably. Yeah, kasi napakahirap talagang pumili ng inverters, lalo na ngayon sa market. Meron silang, ang marketing power nila is let's say 12,000 watts. Pero meron silang mga certificates, meron silang test certificates, etc. So, but we don't know exactly. Hindi tayo sure doon talaga kung talagang, kasi hindi naman natin matetest yung 12,000 watts na sinasabi nila pinaka-rated power nila. So, to be safe, kailangan mag-allowance tayo. So, let's say, ako, ang ginagamit ko kasi, pag nagde-design ako, laging ang load ko, ang allowance ko, ay napakataas, napakalaki. So, kasi may nabasa rin ako dito sa isang YouTube vlogs na yung mga power supply to compensate the heat, dapat 80% nung continuous power lang ang gagamitin mo na load. So yun. So yun nabasa ko na talagang in-specify niya mabuti doon. So kailangan 80% of the continuous power lang ang gagamitin mo na load. So let's say for example, you have 1,000. So yun, 800 lang ang gagamitin mo na power. But para sa akin, binababaan ko pa kasi bumibili ako ng inverter na mas malaki para pag ginamit mo siya, tatakbo talaga siya sa mahabang panahon. So sa ginamit ko na retail inverter, halos 4 years na sa akin. Yung isa wala akong nakitang problema or fault na nakikita ko or naging problema ko dito sa retail inverter, sa software inverter ko. So wala akong nakitang problema sa kanya. Wala man lang nag-appear na problema. So kapag nag-brown out, mag-off lang siya, babalik siya sa dati. Automatic siyang babalik sa power. So itong video ko na to, ito yung napaka-critical na pagpili ng inverter kasi malaking pera ang gagastusin natin dito. So bibili ka ng undersize, puputok agad yan, masisira ka agad kasi napaka sensitive nitong ito kasi electronic devices to, high frequency na electronic device. Konting mali mo, konting high dun sa depende sa specification, konting pagkakamali mo sa specification, maglalahong bula ang pera mo dito. So we must be careful kahit na yung ating inverter ay malaki at yung load natin ay kaya niya yung load, at least 60 to 70% ng load natin. So ganun lang ang dapat nating i-consider sa design ng inverter. So kasi sa marketing power ng mga supplier, sabi ko nga sa inyo, I'm not 100% sure about that.
Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y nakatulong tong aking maliit maiksing video na to at sana'y pinatutunan kayo kahit konti. Maraming salamat. Mga ka-DIYers, thank you very much sa mga video nyo na natutunan ko din, na palagi kong pinapanood ang mga video nyo. Doon ako'y natututo rin para sa mga aral na pinibigay nyo. Thank you and have a good day. Bye-bye.